Okay guys, what's up? So, pinadalhan tayo ni DJI nitong Avata 360. Eto. At may kasama pa siyang ganito. So, dalawa siya. Tingnan natin ano laman ng isa. DJI goggles. Baliktad pala. Eto, DJI goggles. Videoan natin, tingnan natin kung ano laman itong DJI 360. Kung sakaling bumili kayo para alam nyo kung ano nyo yung i-expect nyo na laman ng box. So may una na silang pinahiram sa atin, yung demo unit nila na gamit na natin. So alam na natin kung paano siya gamitin. At ito na yung pinadala yung bago. Ito brand new, hindi pa nabubuksan. Bubuksan natin siya ngayon. Tingnan natin kung ano ang laman. Kasi yung pinadala sa atin is demo unit siya. So na-unbox na yun. Hindi ko alam kung yun ba talaga yung original na laman pag bumili ka ng brand new na Avata 360. So ito talaga brand new. Hindi pa nabubuksan na yan. Sealed pa siya. So tara, buksan na natin. Unahin na natin tong goggles. Pagbukas mo ng goggles, meron kang makikita dito na may QR code na kailangan nyo i-download yung DJI Fly app. So heto laman ng goggles. Paperworks. At yung goggles na mismo. Ayan. So meron siyang dalawang antena. Ayan. Tapos may cover dito para dito ka titingin eh. Ayan, tagalin muna natin. May nakasulat na remove before use daw, sabi niya. Siyempre, i-remove natin yung dalawa. Sarap. Sarap pag brand new. So, ganito yan. Tapos yung goggles pala, may ano sa likod yan. Ito. Dito yung kung gusto mong higpitan or mas maluwag, ayan. Pag sinuot mo na, higpitan natin. Ayan, higpit, luwag. Okay, tago na natin yung goggles. Okay, next naman natin ito. Unbox na natin yung box mismo. So ito, may kasama din yata controller eh. Ayan, tignan nyo. Oh. So, buksan na natin. Hindi na pala natin kailangan yung cutter. At may QR code ulit. Scan nyo lang pag gusto nyo i-download yung DJI Fly app. Yun. Tabi muna natin. Yun. So, heto yung bag. Napaka-premium ng bag. Ang ganda ng quality. So, ang laman ng bag. Unahin na natin yung mga nasa zipper. Meron kang ito, manual. Extra propeller na 1, 2, 3, 4 extra propellers. Tapos, meron kang panglinis ng cloth. Tapos, meron kang USB-C cable. At dalawang silica gel. Balik na natin. Sarap ng amoy ng brand new. Ano to? Ito yung kanyang landing pad. Diba? So, pwede natin itong gamitin kapag mag-take off tayo or magla-land. Tapos, ito yung kanyang controller. So, dalawang controller natin. Meron tayong goggles at saka itong DJI RC2. Ayan. Wow, nakabox pa. Ito na yung battery hub. So, dito i-charge yung mga batteries natin. May kasama na siyang 3 batteries. May charge kaya? Check natin kung may charge. Walang charge. So, walang charge yung battery. Lagay natin dito. Meron kang kasamang 3 batteries. At heto na mismo yung drone. Ang laki, di ba? Naka-plastic siya. Ayan. Sarap ng brand new. Ang laki niya. Compare natin sa Neo 2. Asan ba yung Neo 2 natin? Ito.
Para kung may nito kayo, alam nyo kung gaano kalaki. Nasa 450 grams yata to or 455 grams. Ito yung Avata 360. Ito yung Neo 2. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan o. Ito yung mama drone. Ito yung baby niya. Ang laki o. At compare din natin sa anti-gravity. Ito naman yung anti-gravity. Napakagaan ng anti-gravity kasi ito 249 grams lang. Kasama na yung battery. Ito 450 or 450 grams. So, ito yung difference nila. Di ba? Laki ng difference. Pero, ito kasing anti-gravity, same sila 360 drone, pero wala siyang propeller guard. Kaya mas magaan. Samantalang itong Avata 360, meron ng propeller guard. Pag ang tawag dito, unflip, yung mga, ito, galamay nitong anti-gravity, halos magkasinlaki na sila. Ayan. At alam ko, may nabibiling propeller guard si anti-gravity A1 dito. Mas lalaki na yung anti-gravity nun kapag may propeller na. So, ito, built-in na yung propeller. Ang advantage ng built-in propeller is mas confident kang lumapit sa yung subject. Diba? Kunwari, may mga puno-puno, diba? Yun nga, since may propeller guard siya, kahit tumama siya sa punong ganun, safe pa rin yung propeller mo, diba? Unlike ito, pag tumama, masisira yung propeller mo. Yung Neo 2 natin, nakailang bangga na yun, hanggang ngayon buhay pa rin. Kaya effective yung ganito na propeller guard. Yun lang, sa ibang bansa na mahigpit ang law sa drone, kailangan mo ng license para magpalipad ng more than 249 grams na drone. Unlike ito, hindi na siya ganun kahigpit sa law kasi yun nga, 249 grams lang yung anti-gravity. Ito yung goggles ni anti-gravity. Si anti-gravity, yung goggles niya, merong screen dito. Nakikita mo kung anong nakikita ng pilot. Si DJI Avata 360, wala siya. Puro ganito lang yung yung goggles ni DJI. Ayan. Wala siyang screen. At mas malaki yung goggles ni DJI. Kaya lang, ang kagandahan naman nung goggles ni DJI, meron na siyang battery kagad. Ayan, ganito lang siya, ganyan lang. Ayan. Hindi katulad kay anti-gravity na pag sinuot mo to, ganyan. Kailangan mo pang isuot yung battery niya. Ito. So, kailangan mo siyang i-connect dito. Medyo hassle. Ang daming sineset up. Pero pag nasanay ka, mabilis na lang. Pero mas mabilis kasi pag ganito. Susuot mo lang, tapos na, di ba? Regarding naman sa quality ng kanilang goggles, parang parehas lang. Nung sinuot ko, parang parehas lang. Mas mataas yata resolution nitong anti-gravity A1 eh. So, ayun, ano pa ba? Wala na. Ayan na lahat ang kasama sa box. Drone, 3 battery, launching pad, at saka itong RC2. Tapos yun, binigyan lang tayo ng extra ni DJI. Salamat kay DJI para sa goggles. Regarding naman sa quality, parehas naman silang maganda yung quality eh. Napansin ko lang na mas matingkad yung kulay pagdating kay anti-gravity. Kay DJI, medyo mas less saturated. Parang katulad sa DJI, kung naka-DJI 360 kayo, parang ganun na ganun yung quality niya. Same na same. Parang din si anti-gravity, parang kung naka-Insta360 X5 kayo, parang ganun lang din. Same na same. At ganun lang din yung process nila regarding sa editing. Parehas lang. Parehas lang matrabaho yung editing. Pero agadahan nun, isang lipad lang, ang daming mong magagawang clips. Pwede mong i-reframe yung mga clips, di ba? Yun ang kagandahan naman niya. Pero regarding sa battery flight, mas maiksi ang battery flight time ng mga 360 drone kesa sa regular na drone tulad ng Mini 4 Pro natin, yung Air 3, tsaka yung Mavic 4. Feeling ko kasi, nagsushoot ka ng 8K eh. Itong DJI Avata 360 is kaya niyang mag-shoot ng 8K 60 FPS. Si anti-gravity naman, 8K 30 FPS. So, mas lamang si DJI 360 sa FPS kasi pwede mong i-slow mo yung footage mo para mas smooth, di ba?
Ako, nag-shoot ako dito ng 8K 60 FPS. Pero, si anti-gravity, kahit 8K 30 FPS lang, may slow mo naman dun sa Insta360 app or dun sa Insta360 Studio, pwede mo pa rin i-slow mo yung footage mo. Na maganda pa rin yung quality. Mas smooth nga lang kapag 60 FPS tapos yung timeline mo 30 FPS. Mas smooth siya pag ganun. Ayun lang, in-unbox na natin. Nasa magkano ba yung ganito? Check na natin. Sinearch natin dito sa Shopee, yung price ng Avatar 360 is, parang naka-sale siya ngayon eh. Yung ganito katulad sa atin, yung may ganito lang, RC2, nasa 45K. 13% off siya ngayon. Tapos, yung may goggles naman, ba't parehas? 45K din. Oo nga pala, yung wala sa atin ngayon, yung motion controller. Sa Shopee pala, yung may motion controller at saka goggles, 45K. Tapos, yung RC2, 45K din. Ba't ganun, no? Parehas sila. Dahil siguro sa sale. Ito yung official DJI store sa Shopee. Ayan, no? DJI official store. Check nyo na lang. Sigurado mag-iiba pa price niyan. Tapos si Anti-Gravity, naka-sale din sila ngayon ng, alam ko, 20%. Nung pinadala sa atin si Anti-Gravity A1, nasa 100K yung price ng drone. Pero ngayon, alam ko, nasa 80,000 na lang, parang ganun. Basta nag-sale din sila ng 20%. So, abangan nyo sa mga vlog natin. Gagamitin natin tong DJI Avatar 360, syempre. Actually, kaya panoorin nyo yung video natin, video review natin dito gamit itong Avatar 360 nung pinalipad natin siya sa may Dinggalan. So, yun lang. In-upload ko lang sa channel na to yung pag-unbox natin para, syempre, para sa mga gustong bumili ng Avatar 360 para alam nyo kung ano yung laman ng box pag bumili kayo ng Avatar 360. Ayun lang. Thank you ulit kay DJI sa pagpapadala nito. Bye-bye!